Yun, POV mode tayo ngayon at masasaksihan ninyo kung ano yung nakikita ko sa tuwing i-drive ko itong si Jimry. At the same time, magdi-deliver din tayo ng mga parcel. So, ito nga pala yung mga binibenta natin, no? Mga sticker na nilalagyan natin ng 3D epoxy resin. Yan, kahit ano pong logo ay pwede po natin gawin. So, isasend ko dyan sa description kung saan kayo pwede makapag-check out. Yan sa Shopee natin, no? Ayan, at ito po, may mga umorder sa atin. I-drop off lang natin. So, samahan nyo ako. Pakita ko muna yung harap ni Avery. Ayan, ang ating Jimry na si Avery. Ayan, tignan nyo po. Cute. So, hindi ko nilagyan dito ng sticker sa unahan kasi ang ganda kapag wala. Ayan o. Baka minimalist lang yung datingan niya pag wala. Itong ating remote ay nilagyan ko rin ng resin na nakalagay Jimry. Buksan na natin. Okay. Yun, lagay muna natin dito. So, let's go. Pasok tayo. Buksan natin ang ilaw para medyo maliwanag. Ayan. Dito kasi talaga ako sa kanan pumapasok kasi. Ayan, sarang na natin to. Okay. Tapos, ganito ako magpasok ng susi. So, kailangan naka-half lang na ganyan. Kasi nga, medyo makitid nga ito. Ayan o. Diba? Ayan. So, ganyan lang. Tapos, yun. So, yan o. Habang pinapainit muna natin, pinawarm up ang makina. Pakita ko sa inyo rin yung isa kong ginawa. Ayan o. Yung epoxy resin din ito. So, nakalagay dito before ay Momo. So, nilagyan ko ng Jimry panghakot edition. Ayan. Diba? So, sarap niyan hawakan kasi naka-epoxy resin yan. Yung kaganda ng epoxy resin, hindi siya magpipade kasi nga naka-coat siya ng parang, alam niyo yung parang gel type na natutuyo. Pero pag natuyo siya, matigas siya. Ayan o. Ayan. So, meron ng additional forma ang ating steering wheel. Kuha niya natin. Oh, yun ba? Ganda. So, let's go. Samahan niyo ako na mag-drop off sa mga umorder sa akin. Maraming salamat po sa mga umorder sa ating shop. At order na kayo ng ating 3D epoxy resin. Sa mga sanay sa commercial car, medyo maninibago kayo rito kasi itong sasakyan na to, para ma-full turn mo, ay kailangan mo, uy, galing ni kuya, ay kailangan mo ng 3.5 turns bago mo siya matuluyang masagad yung kanan or kaliwa ng kanyang unahang gulong pag pinapaligo mo. So, unlike kasi sa mga commercial car, dalawa lang. Two full turns lang ay okay na. Yung iba, 2.5, ganun. Pero usually sa kanila, 2 full turns, nakakaliwa na. So, alam nyo po, napakalaking tulong sa akin ito. Itong aking steering wheel knob kasi effortless yung pag maneuver natin, no? Pagkaliwat kanan. Since kailangan mo nga nito ng maraming ikot, medyo nakakapagod yung ganito ko ng ganito. Mas lalo kapag kaliwa mo, biglang kakanan ka na. So, napakalaking bagay nito. Kasi ginaganto-ganto lang natin or sa kanan, ganon. So, napakalaking bagay nito para sa akin. Tapos yun po, yung nakikita ninyo, sakto ngayon, buti umaambon para mapakita sa inyo yung perspective dito kapag nakaupo na ang inyong wiper ay naka right-handed. Yan o, right hand kasi yan from Japan. So yan ang ganyan siya mag-wipe. And ito, may blind lang dito kung sobrang puno na ng tubig to. Yun lang ang isang i-consider ninyo, no? Yan. Unlike sa mga iba, may mga ibang nagko-convert nito. So, pang left-handed na talaga yung ganyang yung kanyang dito, wiper. Pero ito naman, pina-convert na natin to. So, ito na yung turn signal, ito na yung wiper. Kaya na, diba? Ito na, wiper siya. So, yung iba kasi hindi pa ito napapa-convert. So, yun ang magagandahan. So, siya nga pala sa mga may alam po na nagko-convert po nito into left-handed na itong mismong wiper, paki-message naman po sa atin dyan sa comment section. Yeah.
So tingnan nyo yung position ng paa ko pag nagda-drive. Naka-rest lang to. Yan. Kung gusto ko naman iunat yan, kasi nga blind dito, diba? Kung gusto kong iunat yan, hinuhubad ko yung kung ano mang, kung may slippers ako or ayan, tulad yun, hinuhubad ko to or nakasapatos ako, tapos lalagay ko dito banda. So hindi naman yan nagkakaroon ng obstruction dito sa brake, you know? Para kung gusto ko lang iunat. Pero usually kung short driving lang, hindi ko naman siya hinuhubad. Yan, sana yan lang din. Tapos yun nga, itong ating shifting knob, nandito na siya. Okay, tapos kuha tayo dito ng buwelo. Ayan, pakita ko sa inyo, magpo-full turn tayo. So ayan, wala na, clear na sa likod. Full turn na tayo. Ayan, 3.5 yan. Yeah. Ayan. You know? 1, 2, 3. Yeah. 3 turn siya. Siguro ito na lang muna tayo. Saglit lang naman tayo eh. Hazard na lang tayo. Yan. Wrap up ko lang ito. Wait lang, hintayin nyo ako. Park, handbrake. Baba tayo. Langan. Yan. Hindi pa ako nakitaglagay ng lalagyan. Mababa tayong waybill. Pero pa, yan lang natin. Wait lang. Okay. So yun na nga, balik tayo ulit. So habang nandito tayo nakapark, naka-hazard naman tayo, ay yan ang view ninyo kapag nakasakay ka rito. So yan sa blind mirror. Yan, sana nakikita ninyo yan. Napakalaking tulong nung dalawang yan. Kasi although ito naman ay automatic na pwede mo siyang i-manage dito. Yan yung dalawang yan. Pero yan, naglagay na rin kami ng blind mirror dyan para kita mo na agad yung baba sa may bandang right side tsaka sa left side. Ayan, no? Tapos ito naman, naglagay ako nyan kasi ito napakalapit. Kung makikita ninyo dyan, ayan, dito, ayan, no? Malapit masyado. Hindi na yung nasasagad doon. So hindi mo masyado nakikita yung mga sasakyan dito sa kaliwa. Kaya naglagay tayo nun para mas kita mo kung may sasakyan ba talaga. So dito naman, ayan, kitang kita naman dito. Sobra naman dito. Yan, pero naglagay pa rin tayo doon ng blind mirror na nakalagay sa taas yan, no? Siyempre nasa description yan, yung mga link niyan. Shopee pa rin yan. Salamat Shopee. So ito naman yung ating wireless charging. Ito yung pinakagusto ko eh. Kapag nilagay mo lang yung cellphone mo, alright, nagcha-charge na siya. Ito pong rear view mirror natin ay malawak na, wide na siya. Ayoko kasi nung yung mga bago ngayon na nakikita mo na rin dito, yung sa umaatras. Yung iba gusto yun kasi nga kitang-kita mo na agad, camera na. Ito mas gusto ko kasi nakikita ko yung side na yan. Kung nakikita niyo yung side na yan, yun. Tsaka yung dito, yung mga blind spot, diba? Kitang-kita mo siya. So okay, sige, let's go back. Ayan, meron pa tayong nakitang naka minivan din, oh. Ayan, naka DA64. Yan, no? Kulay red. Sinahan niya natin. Sige. Reverse tayo ngayon. Yan, pag nagre-reverse, nakikita yung nasa likod. Laking tulong din ito, ha. Reverse tayo. Yan, clear na. Drive. O, nakita, nabilang niya kung nakailang ikot ako. Ayan, o. Napakalaking tulong nito. Itong steering knob na to. Yan. Tanggalin natin hazard, lock natin yung pinto. Yung alam nyo, ang sarap mag-drive gamit ito kasi ang taas-taas ng ng feeling. Diba, naka-van ka kasi, van type na siya eh, no? Taas-taas ng feeling niya, parang naka-SUV na talaga. Lalo pag nakakasalubong mo yung mga or nakakasabay mo yung mga malalaking sasakyan, hindi ka naman liliit, diba? So, alam nyo, natutuwa ako rito kapag nag-overtake ako. Hindi lang natin mapakita ngayon. Pag nag-overtake ako dito, syempre malit lang makina nito. Tapos medyo ginalit mo yung kanyang accelerator. Lumalabas yung turbo niya, no? Ang ganda ng tunog niya, no? Turbong-turbo yung dating.
Hindi naman sobrang bilis, pero ang laking tulong ng turbo niya kung gusto mong mga umovertake para di ka mabitin. Tingnan nyo yung side mirror ng expander. Ayan, ng L3. Ayan, halos ka-level na natin dahil nakalift nga rin ito ng 4 inches. So kapag pinalakihan pa natin yung gulong nito, possible 5 inches na yung maging dagdag nito sa kanyang ground clearance, yung pagka-lift niya. Yan. Yun nga lang kung hindi ka sanay sa mga van type or yung mga parang mga L300 yung datingan, yung suspension kasi nito ay hindi parang sedan na ang ganda pagdating sa mga lubakan. Since ito ay naka-design for delivery, yun nga, medyo ang pagka-lubak nito, pag nalubak to sa isang side, alam mo, parang barko na gumaganon. Yeah. Pero okay naman, tolerable naman yung kanyang tigas ng kanyang suspension. Mas lalo kung dito ka lang naman sa Manila na hindi naman din sobrang malubak. Although maraming part na malubak, pero manageable naman siya. So paborito ko tong part na to, itong nakahawak ako dito. Pero sanayan lang din talaga. Magandahan lang talaga ito. Mabilis yung magiging response mo. Ito na. Yeah. Magiging mas mabilis yung response mo sa pag-turn kasi nga parang ang bilis mong ma-maneuver, unlike yung ganon or yung conventional na dalawang kamay. Para sa akin mas mabilis, pero alam niyo naman, mas safe yung ganon. Komportable lang ako dito, nakasanayan. Yan. Ang cute lang ng mga nakakita ng ating minivan. Yung mga itsura nila, iba natatawa, yung iba nasusurprise. Wow! Yung iba naman, parang alam mo yun, ngayon lang nakakita ng ganitong sakyan. Ano tong Jimry? Ang alam ko, Jimny Siguro ito yung fake edition. Jimny, fake edition. Kaya tinawag na Jimry, no? So, ewan ko kung ano yung mga iniisip nila. Ganda naman ito kahit traffic. Goods na goods kasi nga ito ay naka-automatic transmission. So, gas and go ka lang. Ano naman kagandahan nitong sakyan na to? Yan, ang aircon niya naman, malamig ang aircon nito. Naka number 1 lang yan, malamig ang aircon nito. Yan, sarap i-drive nito, promise. Kung may pagkakataon kayo makapag-drive at masubukan ng minivan, better to try. Kasi kakaiba talaga to sa mga usual, ay mga conventional na mga sasakyan, mga commercial na sasakyan. Sa mga masisikip na lugar, ay kasyang-kasya itong ating minivan. Mas lalo pag pumapasok kami sa looban, naman yung mga iskinita, diba? Kasyang-kasya talaga siya. Sabi nga nung isang kilala ko na ka-minivan, kapag daw nakapasok ang tricycle sa isang iskinita, pasok din daw ang minivan. So ganun katindi. ganun lang kanipis daw ang minivan. Pero mas malapad naman ng konti ang minivan. Siguro yung kanyang estimation lang, di ba? Ayan na, pasok na tayo dito sa may iskinita sa amin. Tingnan natin ang sikip o ang kakayahan niya sa masikip na kalsada. Siyempre, lamang na lamang to sa mga SUV na mga malalapad. Diba? Kasi ito kayang mag-penetrate sa mga ganitong lugar. You know, yan, diba? May kasabayan pa tayong mga e-trike. Yan, kasyang-kasya tayo. Parang Wigo lang din. Siguro mas malapad lang ng konting Wigo. Parang gano'n. You know, natutuwa talaga ako sa mga mukha nila. Isang bagay din ang pagkakaroon nitong si Jimry ay nagsisilbing kasiyahan ka sa iba. O diba, kahit sa ganitong pagkakataon nakapagbibigay ka ng kasiyahan para sa kanila. Yan, diba? Kasya. Kahit kaliwat kanan ang mga nakapark, kasyang kasya. So, yun lamang. Sana sa kamaiksing panahon na ipakita ko ng konti yung POV na kung paano i-drive itong ating si Jimry. Sa mga
gusto pang makita ang iba pang mga part nitong si Jimry, i-comment nyo lang dyan. Suggest kayo ng pwede nating i-content. Yun lamang mga kabomba. At magbubuno pa ako dito sa masikip na kalsadang ito. Pero kasi naman, maraming salamat sa inyo sa panonood ng ating vlog. Kita-kits tayo muli. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe para makita nyo po muli ang mga video nitong si Jimry, siyempre, pa-subscribe naman dyan at pa-like ng ating mga video. Maraming salamat. Goodbye sa inyo lahat. Peace out. Tori, kung may peace out.